Hi guys! So, andito na naman tayo. Mag-video tayo pa saglit lang. Kasi meron lang akong gustong ibahagi sa inyo nung nakaraan. Ayan, about sa depression at saka sa anxiety. Ayun. Nung nakaraan guys, galing ako sa hospital. And then, nung pag-uwi ko na, ganyan, bali, mahirap pala yung pag may anxiety ka, ganun pala yung nararamdaman mo. About kasi sa naging boyfriend ko, yung ngayon na boyfriend ko guys. Bali, wala na kami. Parang yung ang hirap, yung para ka nalang galit, tapos sobrang pagod mo, galit ka, at saka yung parang hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo kasi nga yung about sa sa love, sa pagmamahal mo doon sa isang tao. And then ayun na nga. Tapos yun pala yung anxiety na tinatawag nila. So, tapos na-depress ka pa about sa boyfriend mo. So, ayun na nga. And then, ayun, hindi na kami naging okay ng boyfriend ko. Tapos, ako yung masakit, parang nasasaktan ka lagi na ayaw mo siyang mapunta sa iba. Gusto mo, gusto mo siya na talaga. Parang ganun. Tapos hindi ko maipaliwanag yung sa sarili ko. Hindi ko alam kung nagayuma ba ako or na anxiety ba ako, ganun. Pero thank God kasi andyan yung amo ko. Sinasabihan ako lagi kasi minsan guys, nakita ako ng amo ko na umiiyak ako. 3-4 na beses talaga na umiyak ako na tapos parang hindi ako masyado nakapagtrabaho kapag yun guys yung galing ako dun sa hospital, hindi nung pag-uwi ko ganyan. Tapos yung parang about kasi sa kasi namin guys sa yung sa boyfriend ko na parang gusto kong magkaayos kami, tapos ang hirap-hirap niyang suyuin, yung ganun, yung parang halos parang gusto mo na parang iniisip mo na lang lagi na parang gusto mo yung magpakamatay ba, parang ganun. Pero yun pala yung talagang sobra, hindi ko masyadong maano sa inyo guys masabi kung sino yung nakakaranas na ganun pala yung totoong pagmahal mo yung isang tao. Kasi guys, sa lahat kasi ng naging boyfriend ko, siya lang talaga yung minahal ko ng sobra-sobra. Yung mga naging ex ko at saka tatay ng anak ko, hindi ko sila as in na minahal, kundi yung ngayon lang. So, ayun. And then, yun na nga, nagpakababa na ako. Ako na yung bumaba yung pride niya para lang magkaayos kami, pero hindi. Nasabi ko, lagi ko siyang tinatanong, tinachat ko siya lagi. Nasabi ko na, mahal mo pa ba ako? Ganyan, ganyan. Ang dami kong chat sa kanya. Tapos ganun. Tapos, ang tagal niya pa akong replyan, or di kaya minsan hindi ako nire-replyan. Ganun guys. Tapos, meron na yung isang araw na sabi ko na parang ayoko na, umiiyak ako guys, 4 times na umiiyak na ako, na nagsend ako sa kanya na ganyan, na sige na, mag-ayos na tayo, magbalikan na tayo, ganun. Parang tapos parang yung utak mo at saka yung puso mo naghalo na sila, and then parang gusto mo nang magpakamatay. Wala, parang ganun. Pag sa love kasi, parang kasi ako binibigay ko lahat, yung buong pagmamahal ko doon sa tao. So yun na nga. Tapos nalaman ng aking boss, nalaman ng aking amo, umiiyak ako. Sabi niya, bakit ka umiiyak? Ganyan, ganyan. Kasi hindi alam ng pamilya ko guys, hindi ko sinasabi sa kanila. Tapos ayun, ba't ka umiiyak? Wag mong yan yung sarili mo, hayaan mo siya, ganyan. Wag mo siyang na mahal mo siya, wag mo ipakita yan, ikaw yung magiging kawawa, ganon. Tapos yun, inadvisean ako ng amo ko na ganito ganyan, hayaan mo siya, kung mahal ka talaga niya, ganito ganyan. So ayun guys, doon ako na talaga, okay. Kasi nga na parang mahirap ka magtrabaho kapag meron kayong pinag-aawayan, or pag
ewan ko kasi parang hindi ko alam guys na wala na kami na kami pa na hindi ko alam, hindi ko maintindihan kasi tinatanong ko sa kanya. Lagi ko siyang chat pero wala. So, ayun nga. Thanks God kasi andyan yung amo ko at ayun. Tapos, chinat pala niya yung magulang ko na ganito, ganyan. So, buti na lang dyan din yung mga tita ko. So, papasalamat pa rin ako. Yun hindi ko kasi maano sa inyo guys. Kay syempre nakakahiya naman. So, ayun na nga. May time kasi na parang gusto ko nang magpakamatay, ganun. Dahil lang sa pagmamahal, dahil lang sa lalaki. Nung kinausap ako ng amo ko, doon ako natauhan. Doon ako na, huwag mong gawin yan. May anak ka pa, may pamilya ka pa. Sabi gano'n, meron ka pang uuwian, huwag mong gawin yan. Tapos, sabi na, hayaan mo yung lalaki, hindi siya deserving para sa'yo. Baka meron pang darating na, magmamahal sa'yo na totoo. So, ayun na nga. At saka, salamat kasi andyan yung amo ko na nagsasabi nun. So, ayun. And then, pag-usapan din namin kung kailan ko daw gustong magbakasyon. And, sabi ko naman, sa October ako magbabakasyon. Kasi sabi niya sa akin kung kailan daw, pwede naman daw November or December. So, sabi ko sa October. And then, sa October guys, kahit nawala na kami noon, gusto ko pa rin pumunta ng Pangasinan. Pero, hindi ko alam. Hindi naman siguro kami magkita. Pero, yun nga. Andun pa rin, hindi pa rin mawawala yung ko sa kanya. Unti-untiin kong mawawala yung pagmamahal ko. Kasi sobrang sakit eh. So, yun na nga. Yun lang guys, yung masasabi ko. Para kung diba? Wala lang. Gusto ko lang kasing i-voice out ba yung mga nangyari sa akin. So, hindi ko kasi ano ba tawag yan hindi ko kasi masabi lahat guys. Kasi meron sometimes na kasi hindi ko masabi lahat. Ayoko naman din sabihin lahat. So, ayun, alam din naman niya yun kung bakit. So, ayun. Yun lang. Wala lang, yun lang. Gusto ko lang magpasalamat kay God kasi hindi pa rin niya ako pinapabayaan at meron akong mga amo na ganito na lagi na maganda yung mag-advise sa akin. Tapos ayun, gusto rin nila akong pabalikin dito. Tapos hiningi ko sa kanila na 3 week yung bakasyon ko. So pinayagan naman ako. So ayan, marami akong naging kaibigan sa Pangasinan. So meron din babae at saka lalaki. So ayun, ang dami kong gustong pag-uwi ko, magbakasyon ako doon, mga 1 week lang doon sa ng tita ko. And sa San Quintin yun guys. Ayun, taga San Quintin. Tapos gusto ko rin pumunta ng La Union at saka Baguio. So kahit na ako lang mag-isa, single, okay lang yan. Lang natin, happy lang, ganun. Gusto ko lang para maano yung stress ko. So sabi nga ni amo, papayagan akong umuwi ng October. And then gusto sana niya kung di muna ako uuwi, pero sabi ko uuwi ako. So ayan, binilan ako ng ticket guys, pero hindi ko sasabihin kung kailan at anong date. Ayan, sa kanila lang malalaman kapag sa Pangasinan na ako. So ayun lang guys, masishare ko. Marami pa akong gustong sabihin, kaya lang hindi ko masabi lahat guys, kay meron kasi alam nyo na mahirap sabihin sa inyo, ganon. So ayun lang, at yun lang yung masasabi ko. Yung chinismis ko lang. So wala lang guys, kasi may time kasi na basta wag ko na sabihin para kung tama. So yun lang guys ang masasabi ko. So ayun lang yung po sa inyo guys. Yun lang po. So salamat po sa mga laging sumusuporta sa aking mga videos.
And yun lang, God bless sa inyong lahat. At guys, payo ko lang sa inyo, lalo na sa mga kababaihan, na huwag ibigay lahat ng buong pagmamahal doon sa boyfriend ninyo. Okay lang kapag asawa ninyo guys, pero pag sa boyfriend, huwag nyo pong ibigay yung buong pagmamahal ninyo kapag hindi nyo asawa. Yun lang po yung mapapayo ko sa inyo. Masakit kapag binigay nyo ng buong buo ang pagmamahal nyo doon sa lalaki. Kaya ayan, napagdaanan ko na ngayon mismo sa naging boyfriend ko. Kaya sa kayo guys, huwag nyo ibibigay para hindi kayo ma-anxiety magkaroon ng depression. So, sobrang sakit po. So, yun lang po. Maraming salamat and God bless you all.